Shalom and a blessed day to all my beloved countrymen and also my beloved brethren. Welcome once again mga friends and relatives na kasama natin sa araw na ito. And let's proceed to our general message. At maraming salamat muli sa inyo pong pakikipagkaisa. Tayo po muna dumalangin at tayo po humiling ng gabay patnubay sa ating abasaday. I hope you are all in the fine condition para makapakinig sa ating pong isasagawang general message sa oras ito. Especially my beloved brethren, and also those who are for the first time fellowshipping with us through this Messianic community. Mapagpala namin abasaday na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli. Aking taos pusong pinapabot sa inyo sa minsan pagkakataon para makapagpahayag na iyong salita. Maraming salamat Maldonay na patuloy na kumikilos kayo sa community ito at patuloy kayo nagpapahayag ng mga deep revelation knowledge sa amin, sa community ito. But bago po mag-deliver ang message, ang lingkod Maldonay, patuloy pa ako nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa anumang mga bagay. Kung meron kayong mga nakikita pa sa akin, sa aking pananalita, sa aking pagkilos, kung mga bagay na dumara sa akin mag-isipan hindi kalugod-lugod sa inyo, especially mga dumara sa aming mga paningin sa aking na hindi naging kalugod-lugod na na-entertain pa ng aking puso. Sinasadya man o hindi, forgive me and cleanse me from all my unrighteousness. Even though, so also I would like to ask forgiveness for all my beloved brethren and especially those for the first time fellowshipping with us. Forgive each and every one of us, cleanse us from all unrighteousness through the shed blood of our dearest Adonai Yahshua Mashiach. Hallelujah! Maglagi sa inyong muli at laki pa ng kapangyarihan ang bawat katagang lalabas sa mga labing ito na ito maging pagkapala sa may pakinig. At buksan niyo ang mga puso't kaisipan ng bawat sana magkakaroon kami na ibayong pangunawa. As I bind and I rebuke all the works and the wiles and the plans of the devil in the mighty name of Yeshua, he does cast out in Adonai Yeshua's name. Hallelujah. Praise Adonai. If our beloved brother Ram is also ready to please stand by for our para sa Tagalog, basahin niya. Dito tayo sa Revelation, mga beloved brethren. Wow, Revelation. So alam po ninyo mga beloved brethren, napakahalaga na at this point in time siguro is about time na nag-aaral na rin tayo, may binibigyan na rin natin emphasis ang tungkol sa aklat ng Apokalipsis. Di ba? Sa aklat na Revelation, marami ang mga hindi nagtatouch ito at talaga napakahirap kasi na napakalalim, napakahirap talaga. Ano? So, bihira ako nakakapanood ng mga pastor, mga bishop o mga ngaral na they're touching about this revelation. Not unless we ask really, sincerely, with all humility, wisdom, and understanding sa Maldonay, ay talaga napakahirap intindihin. Napakahirap talaga. So, ngayon, with Elohim's guidance at providence, bigyan tayo ng karunungan at kaalaman at may pahayag kanyang salita sa araw na ito. Dito tayo sa Revelation chapter 12, mga beloved brethren. Revelation chapter 12, starting in verse 13, 14, 15, 16, up to 17. So, are you ready, Brother Ram? Sa Tagalog. And when the dragon saw that he was cast into the earth. Please, open your Bible, mga minamahal kabayan. I'm using a King James Version. Ang sabi po niya, and when the dragon saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. Verse 15, and the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman. And the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of Elohim, and have the testimony of Adonai Yahshua Mashiach. Blessed be His glorious name sa pagkabasa ng kanyang masalita. Brother Ram? Sinai. At nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki
At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan, na pinagkakandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumuka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Elohim at mga may patotoo ng Mesaya. Elohim bless you, Brother Ram. Pagpalain ang Maldonay sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, maraming salamat muli, mga beloved brethren. So, makita po ninyo, dito sa ating pag-aaralan sa mga oras ito, this is a very timely message kasi if you will notice what is happening right now, talagang makita natin grabe na ang galit ng kaaway. Sumasabay siya sa galit ng ating amang nasa langit na makapangyarihan. Naggalit siya in the sense na ang ating Abba Shaddai, I'm referring to our great Abba Shaddai, the creator of the heavens, galit siya because of what the people had totally turned their back on Him. They continuously worshiping idols. Kaya ngayon mga bagay na nangyayari sa atin, these natural calamities and everything, ay talagang grabe na ang, makita natin na hindi po gawa ito ng kaaway, hindi ito gawa ng Satanas, the serpent. Kundi ito ay mga gawa ito, this is now the unfolding wrath of our great Abba Shaddai. For information, para makita po niyo mga beloved brethren, bago natin balikan yung ating pambungad, di ba? Na talata, our reference. Sabi rito sa Book of Isaiah, chapter 24, tinan po nyo ha. Behold, the Adonai, the L-O-R-D, all capital, chapter 24, verse 1, behold, the Adonai make it the earth empty, and make it waste, and turn it upside down, and scatter it abroad, the inhabitants thereof. Tagalog. Narito, pinawawala ng laman ng Adonai ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Purihin naman doon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. If you will continue reading it, hanggang dito sa may verse 6, makita po ninyo na talagang dito the reason why bakit nagalit ang Maldonay na nasabi itong talatang ito, the Adonai himself will be the one to make the earth empty and make it waste and turn it upside down. So, if you will notice this natural calamities that is happening right now in our midst, nakita po ninyo siguro naman, napansin niyo po so grabe patindi ng patindi, grabe kahirapan nangyayari, di ba? Dami mga namatay, dami mga nasira, mga nawasak. Ano po ang collateral damage dyan? Yung mga inabutan ng grabing dilubyo because of recently happened in our country, yung nangyaring kalamidad, ngayon, up to now, still, gumagapang pa yung mga kababayan natin, especially dyan sa may lugar ng Bohol. At nagre-report yung governor nila sa grabing hirap nila. Hanggang ngayon, wala pa sila, the great majority ng Bohol province ay wala pang kuryente. Marami talaga, mga bahay nila, talagang wasak talaga. At hindi lang yung Bohol, ang daming tinamaan dyan sa Mindanao, dyan sa Visayas, ang daming tinamaan. At yung governor ng Bohol, ang naabot lang ng media. Siya lang siguro merong tinatawag na sat phone, kaya nakakapag-report siya. But what about those hindi nakakapag-report, di ba? So ngayon makita po natin, mga beloved brethren, na in spite of these things na nangyayaring ito, ang reason kung bakit, ulitin ko na, ang reason bakit ang nangyayaring ito kalamidad, it is because of what people have done. Ang sabi nito, in verse 5, the earth also is defiled under the inhabitants thereof,
because they have transgressed the laws. Take note of that. They have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Nakita po nyo, it is because hindi nila sinunod, hindi nila binigyan ng importansya at binaliwala nila yung kautusan na binigay ng Maldonado doon sa mga Israelite during the time when they were taken out from Egypt, where they were in bondage for 430 years. Nung sila po yung naglalakbay na pupunta rin sa promised land na tinatawag, ay binigay ng Maldonado lahat ng mga palasuntunan sa kanila. How they are going to live para mag-survive sila. At yung, everything was written down. Nandito po sa aklat ng, dito sa first book of the prophet Moses. So what happened? Dinisregard nila, tinalikuran nila. Yung mga pinagkatiwalaan niya na mga ngaral, especially referring to the priests themselves, during their time, may mga pari na tinalagay, mga Levites, di ba? Hindi nila itinuro. They neglected their duty, who are supposed to be the one, magtuturo sa mga tao. Kaya nga sabi ng pagdating sa panahon ni Prophet Hosea, ang sabi niya rito, mga beloved brethren, Prophet Hosea chapter 4 verse 6. Is very with me. Ang sabi, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of the Elohim, I will also forget thy children. Tingnan niyo po ito, mga beloved brethren. It is the reason why yung mga taong pinagkatiwala niya dapat ay hindi na nagampanan yung kanilang tungkulin. Kung ano yung sino yung nireject na Maldonado during that time, dito mga Israelites, kung ano yung nireject nila. Nireject na Maldonado, ito ngayon in-embrace ng Roman pagan Catholic religion. They continued worshiping the idols. Gumawa sila ng sarili nilang turo, gumawa sila ng kanilang sariling doktrina na contrary to what the word of Elohim says. Parang hindi nabigyan ng kahalagahan. So, ang tanong makita ninyo mga beloved brethren, ano po ang naging culprit? What do you think is the reason? Sino ang nag-object sa mga tao na ito mga Israelite na ito most particularly the Pharisees, the priest, sino nag-object sa kanila na talikdan nila, hindi na sundin yung salita ng Maldonado? Alam po ninyo, mga beloved, nakakatakot nga. Talaga, it's really very alarming, especially ngayon sa ating kapanahon na nakita natin mga nagkalamidad, di ba? Hindi kaaway ang gumagawa lahat ng mga nangyaring itong kalamidad. But may nangyayari din naman na aksidente. Tingnan nyo recently, I don't know if you have read, nabasa yun sa news, na mayroong isang sa Miss Oriental, Oriental o Occidental, na isang grupo sila na how many, they were more than almost 60 yata sila na mga pupunta sila sa beach para magkakaroon sila ng parang magkaroon sila kasiyahan. Ito yung lugar nila, this place was also devastated. Tinamaan dito ng grabing nung dumaan yung bagyo Odette. In addition to that, mga beloved brethren, marami din sa kanila ang tinatamaan na rin ng patuloy na paglaganap ng Omicron virus. Ito patuloy na paglaganap ng virus. So ano nangyari, mga beloved brethren, mga minamahal kabayan? Sila nakaligtas. Yung mga 69 na nga, nakaligtas sila. Wala silang naramdaman ng mga symptoms about the Omicron virus. Ngunit ang problema, hindi nila sinunod yung protocol ng gobyerno ng ating government na huwag kayong magkakaroon ng mga social gathering katulad niya, huwag na ganyan. So, they went on their way, para mag-swimming sila sa isang, ano nangyari mga beloved brethren? Na-aksidente sila, tumaob yung truck na sinasakyan nila. At lahat yung mga yun ay mga karamihan sa kanila, mga taga-barangay, mostly mga barangay health workers. The fatalities, there were 12 dead instantly. And 40 are still now in hospitals recuperating. Tingnan nyo, nakaligtas sila sa bagyo, nakaligtas sila sa mga pandemic ng mga yung patuloy na paglaganap ng pero hindi sila nakaligtas na aksidente. So ano yung gusto ko i-point out, mga beloved brethren?
Yun ang gawa ng demonyo. Hindi ka namatay doon sa hindi ka namatay doon sa dilubyo. Ngunit andyan din nakikisabay din. Sumasabay siya sa galit ng Maldonay. Yun ang ginawa niya. Nakaligtas sila sa ganung mga kalamidad, ngunit tinan niyo aksidente. Meron isa nga doon na sinasabi na nagpapatuto yung anak niya na yung tatay niya kare-recover lang, kagagaling lang sa isang terrible na karamdaman. Gumaling siya. Doon sa sakit na karamdaman niya, which is a matter of life and death also, pero ano nangyari? Namatay din, nasama rin doon sa aksidente. Can you imagine? Whose work is that now? Ito ngayon, ito namang bagay na ito, itong nangyari-aksidente ito, it is now the work of the evil one. Kalamidad sa Maldonay, pero hindi pa nagkasya, hindi pa nagano yung calamity, accident, etc. After accident, nakita po niyo mga nagaganap sa ating kapaligiran. This is the work of the evil one also. Sinasakyan niya yung galit ng Maldonay. At alam po ninyo, ano ang reason samantalang ibinigay ng Maldonay kanyang salita? Ulit, babalikan ko ngayon yung binasa natin, mga beloved brethren. Babalikan ko yung ating pambungad na talata, our reference, sa Revelation chapter 12. Tingnan niyo po ito, ha. Siguro mostly, marami siguro nakakalam na itong Revelation chapter 12, verse 13 and 14, ito po yung, alam na marami na, ito yung verse 13 na yun, ito yung time na ibinagsak ng Maldonay siya sa Satanas, sa balat ng lupa. Noon nagkaroon siya ng desire na makaarating dito sa mas hihigitan niyang nag-iisang Elohim. So, ano nangyari? Ibinagsak sa ngayon ng Maldonay sa lupa. So, nung binagsak sa lupa, ang dami mga insidente ito. Nung binagsak sa lupa, siya na ngayon ang naghari dito sa balat ng lupa. Since when? Nung ibinagsak sa dito ngayon, nung kinirate mo doon na yung first human being, yung si Adam and Eve, alam po ninyo ang ginawa niya, ang Maldonay, binigyan niya sila ng kapangyarihan, si Adam and Eve. They were given the authority, subdue the earth, have dominion over all. Lahat ng mga living things sa balat ng lupa, nung na-create sila. What do you think is the reason why binigyan sila ng kapangyarihan? Sabi nga sa verse 13 ito yung binagsak na. Kaya nung kinirate yung dalawa, na-create si Adam and Eve, andito na yung Satanas. Kaya binigyan sila kapangyarihan eh. Para kung sakaling papasok, natutok siya ng kaaway, may kapangyarihan si Adam na i-rebuke niya, palayasin niya o patigilin niya yung serpent. Pero ang problema, mga beloved brethren, ang ginamit na hinikayat ng Satanas ay yung babae. Si Eve ang hinikayat niya. Si Eve ay hindi naman siyang kinausap ng Maldonay. Si Adam lang ang kinausap niya. But in return, kinuwento rin niya naman sa asawa niya. But kasi if you will notice, sundan yung kwento doon sa Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3 na sinasabi rin niya, sinabi ba na Elohim na hindi mo pwedeng kainin yan? Ang sabi niya sa amin, hindi lang basta, huwag mong hawakan. Samantalang sabi ng Maldonay, huwag mong kakainin yan. Wala mas kaya dinagdagan niya yung salita. So, ano nangyari ngayon, mga beloved brethren? So, makita po niyo history nangyari. So, pumasok ang kaaway, pumasok ang kasalanan, doon nagsimula mag-isa ng kamatayan. Alright. Dito na sa verse 14. Unto the woman were given two wings of a great one. Ano ba? He persecuted the woman which brought forth the man-child. Sino po itong tinutukoy niya ito? It might be literally, kung sinasabi nito, yung si Virgin Mary nung time na isinilang yung only begotten son. Isinilang niya, so anong ginawa na sa Satanas? Diba? Nung isisilang pala niya, andun na yung ginagawa ng kaaway. Andun yung ginagawa na sa Satanas na talagang gusto niya patayin niya yung only begotten son na isisilang. He persecuted the woman, sabi niya, and the woman which brought forth, and he persecuted the woman which brought forth the man-child. Ito yung ating Adonaias, the Messiah. Blessed be the Lord, the only begotten son. Ngayon, sa verse 14 nakita nyo, ang nangyari, yung doon sa verse 14, dumating yung time na nung nagsisimula na
pagpapagita ng Ebanghelyo, after na ma-fulfill na Maldonay yung kanyang, ng the Messiah, yung kanyang goal, yung kanyang mission, yung kanyang objective, so nagbalik na sa langit. So ang ginawa ngayon, pinersecute ngayon ng sino nag-persecute? Yung mga taong ayaw paniwala siya. Sino yun? Yung mga Pariseo mismo, the Pharisees themselves, the Jewish people who do not believe in the Messiah. Hindi nila tinanggap. Pinersecute nila, so nagtago ito for time and time and a half. Ito yung tinatawag ngayon, mga beloved brethren, na dark ages. Walang lumabas na mensahe. Revelation, message, prophecy from, if you will notice, from Malachi to Matthew, so there was a lull of how many hundreds of years na wala silang narinig na message. O ngayon, makita po nyo rin, and the serpent cast out of his mouth, in verse 15, and the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Makita po yun? Ano yung pinakawalan niyang tubig na galing sa bibig na parang baha ng serpent? Ito po, mga beloved brethren, ito po yung salita. Adulterated. Ginaya rin niya, nagpalabas din siya ng marami iba't ibang mga version ng banal na kasulatan. If you will notice, thousands ang mga lumalabas ngayon na mga version ng Bible na hindi nakakatugma. Kaya makita po ninyo, kahit ay isa lang Biblia ginagamit natin, hindi tayo nakakaintindihan. Iba-iba mga paniniwala, doktrina, etc. Nagpakawala siya, at the serpent cast out of his mouth water sa flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Para yung the Messianic community ay mawala sila, di ba? Masira, hindi may pagpatuloy yung namal doon sa kaligtasan tungkol sa kaligtasan ng mga tao. So ano nangyari ngayon, mga beloved brethren? Tingnan niyo po sa verse 16. And the earth helped the woman. Yan niya. Sino yung earth na yon? Ito ang tao. Ang tao, tinulungan yung woman. Di ba? Ipinagpatuloy nila ang ebanghelyo para makarating sa lahat ng tao yung tungkol sa kaligtasan. And the woman and the earth opened her mouth and swallowed up the flood. Ano ibig sabihin nun? Itong another and the earth, marami mga tao na tinanggap nila ngayon itong banal salita. Ang dami iba't ibang mga salita ngayon, mga banal kasulatan, iba mga version, na tinanggap ng tao ngayon, na ito yung sasabi ko, na hindi magkaintindihan ang mga tao. Tingnan niyo po yung mga meron sariling Bible ang Roman Pagan Catholic religion. Meron sariling Bible ang mga Protestante. May sariling Bible ang mga Iglesia ni Cristo. May sariling Bible ang mga Jehovah's Witnesses. May sariling Bible ang mga Seventh-day Adventist. May sariling Bible may sariling Bible yung mga Latter-day Saints. So on and so forth. Makita mo iba-iba iba-iba. Ngunit one thing is it's also amazing yung makita mo. Although mayroon mga ilan din na ginagamit nila itong King James Version, pero iba-iba rin ang pagka-interpret. Iba-iba rin ang pagkaunawa. Ito po yung ginawa. Akala niya sa kaaway, nagtagumpay siya. Akala niya magtatagumpay siya sapagkat na marami siyang nalinlang. Ang dami mga mangaral ngayon. So anong ginawa niya? Anong ginawa ng mga tao ngayon na that they were not enlightened, not because they were not called by Elohim? Gumawa sila ng sarilang doktrina based on dito sa banal na kasulatan. Kaya sabi ng Maldonay, nung dumating yung time na yun, nung time na siya nandito sa balat ng lupa, ang sabi niya, these people draw it nigh unto me, worshiping me with their lips, but their heart is far away from me. Why? Because they teach for doctrine the commandments of men. Gumawa sila ng kanilang sariling turo, although may mga kinagamit sila mga pahapyaw na mga ginagamit nilang basyanan ang banal na kasulatan, pero hindi nila sinunod 100% kung ano yung talagang sinabi ng Maldonay. Mapansin niyo, samantalang nakalagay na sabi niya na hindi pwede magdagdag at hindi pwede magpapas. Pero tingnan niyo ngayon ang mga Bible ngayon. Tingnan niyo mga Bible ngayon. And yet, hindi pa rin tumitigil ang kaaway hanggang sa ating kapanahunan, mga beloved brethren.
Bakit? Sapagkat mayroon pang natitilang remnant nga. Ito na nga yung Messianic community na nagpapatuloy na mag-propagate ng kanyang ng tunay at dalisay na ebanghelyo ng kaligtasan. Sino po yung magpapatuloy na yan? Ito po yung pinagpahayagan ng Moldonay. Ito yung mga pastor, mga ngaral na nagkaroon sila ng vision, nakatanggap sila ng dreams and vision through him, at nagpakilalang Elohim sa kanya, sa kanila. Ipinakilala sabi niya, if there anyone that say that he is a prophet, I, the Adonai, will make myself known unto him. Nagpakilala mo doon sa kanila. At ito ngayon ipinapakilala, ito ngayon nagpapatuloy na magpahayag ng kanyang banal salita. At nakita po niyo, sabi niya, and the dragon was wroth with the woman. Galit, hindi siya nakontento, kaya galit pa rin ang kaaway hanggang sa mga sandali ito, sapagkat yung woman or the Messianic community is still existing and is still very much alive and kicking, propagating the gospel of our great Abba Shaddai. So, ano nangyari ngayon, mga beloved brethren? Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Sino po yung kakalaban niya ngayon? Those who keep the commandments of Elohim. Tingnan nyo. And which keep, and went to make war with the woman of the remnant of her seed, which keep the commandments of Elohim and have the testimony of our Adonai, Yahshua HaMashiach. Marami kayong makikita ngayon, mga beloved brethren. Yung commandments na ibigay ng Moldonay, most specifically, the 10 commandments. So, maniwala kayo sa hindi. Meron isang kilala din, isang mangangaral. Isang bishop na. Ang sabi niya, yung 10 commandments, wala na raw yun. Dalawa na lang daw ngayon ang kautusan. Nasaan doon? Nasaan yun? I think is it in Matthew in Mark chapter 12, Brother Ram? Yung sabi niya na the greatest commandment, sabi niya, what is the greatest commandment of all? Ano sabi ng Moldonais? Ganito sabi niya po yan. Tingnan niyo po, sa chapter 12 ng Book of Mark, sabi niya, and one of the scribes came and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Adonai answered him, the first of all the commandment is, hear, O Israel. Makinig ka, Israel. The Adonai, our Elohim, is one Adonai. And thou shalt love thy Adonai, thou shalt love the Adonai, thy Elohim, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. Alam po ba ninyo, nung sinabi ko rin sa bishop na yon, I pointed out, sa Revelation, the commandments of the Elohim, referring to the 10 commandments, ano sabi niya? Wala na yan, Brad. Burado na yan. Iba na ngayon. Dalawa ng commandments ngayon. Ang sabi po niya, love Elohim with all thy heart, and with all thy soul. Doon na nabasa ko. And love others as well. Wala nang binabanggit tungkol sa 10 commandments yan. Alam po niyo talaga, ilang kaya mga mangaral katulad nun na binulag ng demonyo? Ang sabi naman doon, love the Adonai with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. And love thy neighbors as you love yourself. Paano mo ba iibigin ng Adonai? Ang sabi ng Adonai mismo, sabi niya, sa mga Pariseo, sabi niya, if you love me, keep my commandments. What commandments? Dati yan, na nire-refer niya. Hindi ba ang nire-refer niya yung 10 commandments? Ito po ang napakalagang bagay. Itong bagay na ito ng marami ng mga ngaral na ang paniniwala nila, love the Adonai with all thy heart. But how are you going to love Him? How will you show your love to Him? Yung paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng... that is not enough, mga beloved brethren. Not of good works that we are saved. Hindi sa magitan ng paggawa ng mabuti. Yung pagsunod sa kanyang palatuntunan. But again, before doing so, for us to be able to assure our salvation, we must have to accept first the Messiah, our Adonai and Savior, and the Messiah Himself, who will be the one to feed us with knowledge and understanding. Siya mismo magbibigay sa atin ng kaalaman if we will sincerely study His divine word and keep on listening to His divine word.
Mga beloved brethren. Ulitin ko ulit, sino po yung tao na yun, di ba? Sino po itong sinabi, going back doon sa, ano, sa Revelation, ha? Sino po yung tinutukoy yung earth na yun? Is it a literal earth? Tingnan nyo. And the earth helped the woman and the earth opened her mouth. Sino itong earth na ito? Yung lupa ba yan ang tinutukoy niya? Tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 15. Mga minamahal kabayan. Yung earth na tinasabi po niya ay walang iba kundi tayong mga tao. Tayong mga tao na hindi po panatatakan ng seal ng Elohim sa kanyang mga noo. Ito sabi, yung mga iba, yung dalawang earth yun, dalawang binanggit, diba? Sabi niya, and so, the first man, Adam, was made a living soul. First Corinthians chapter 15, Brother Ram, 1 Corinthians chapter 15, verse 45 to 47. And so it is written, the first man, Adam, was made the living soul. The last Adam was made the quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural. And afterward, that which is spiritual. The first man is of the earth. You see that? The first man is of the earth, earthy. The second man is the Adonai from heaven. Praise Adonai. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. At ang unang tao ay taga-lupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay taga-langit. Puri naman doon ay sa pagkabasa ng kanyang basa. So, makita niyo po yung binabagit dito. And the earth opened her mouth and swallowed up the flood. So, ang dami ngayong mga tao ngayon na tinanggap nila iba't ibang mga version ng mga Bible. Iba-iba ngayon ang turo. Dito ngayon nagkagulo. Why? Because the thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. But the word of Elohim, di ba sabi niya? Ang Maladunay is not an author of confusion. Kaya ibinigay niya itong salitang ito ng Maladunay. The word of Elohim is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thought and intents of the heart. Hebrews chapter 4 verse 12. So hanggat hindi nagpapahig sa atin ang Maladunay, hindi basta maintindihan kung ano bang sinasabi, sino ba yung earth na tinutukoy niya? At parehong earth na tinutukoy niya na tumulong sa woman. The first earth na tumulong sa woman, sino yun? Ito po yung mga tinatakan na Maladunay ng kanyang selyo, ng kanyang the seal of Elohim. Saan yun? Nandito rin po. Mga beloved brethren, andito rin sa chapter 7 ng book of Revelation. Ang sabi po niya, 7. Sabi po rito mga beloved brethren, tingnan niyo mga, and I saw another angel ascending from the east, verse 2 ng Revelation chapter 7, having the seal of the living Elohim, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the sea, to hurt the earth and the sea. Okay? Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Elohim in their forehead. And what seal is that? Ang ilalagay sa forehead. It is not the seal or the mark of the beast, but it is the seal of Elohim. What is that seal? In chapter 14 of Revelation verse 1, ang sabi po niya, the seal is none other than the name of the great and one only creator of the heavens and the earth. Verse 1, and I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their forehead. Is it a literal? Sinulat man literal sa isip, sa ating forehead? Or it is knowledge na restore dito na dumating sa ating kalaman. And what is that again? The name of the Father, mga beloved brethren. If you don't want not to be hurt by Satan, you need to have the seal of Elohim. And what seal is that? The name of the one and only creator of the heavens and the earth. Adonai Yahshua HaMashiach. Adonai Yahshua,
the creator of the heavens and the earth. Elohim bless you. Great Abba Shaddai. So alam po niyo, napakarami mga tao, they're totally ignorant about these things. They don't accept the reality na the only thing that we will be spared from this plan, para hindi tayo saktan. Di ba sabi niya, babalikan ko ulit yung babalikan ko ulit chapter 7 Di ba sabi niya, sabi naman doon, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Elohim in their forehead. So if you don't have that seal, which is the name of a great Abba Shaddai, you are candidate to be again captured by number one deceiver. Kaya nga, makita po ninyo, nakaligtas sila sa dilubyo, dumasak sa Mindanao, sa Visayas, nakaligtas sila doon sa mga Omicron na parod na, ngunit hindi sila nakaligtas sa aksidente. Bakit? They don't have the seal. They don't have the name. The original name. The great creator of heavens and the earth. Yung pangalan na nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa, na banal na espiritu. Yung nag-iisa ng pangalan niya, ay sabi, nag-iisang Elohim na ang tawag sa kanya Father, ang kanyang kalikasan siya po espiritu. Yung nag-iisang Elohim na yun, na ang kanyang pangalan ay Yahshua, blessed be the Lord's name, ibinigay niya ron sa kanyang bugtong na anak na kinreate. When He created, what was the origin of the Son, the only begotten Son? He is the Word of Elohim. Siya po yung salita na nag-isang Elohim. Yung salita na kung saan dito siya kinreate niya sapagkat diyan sa mananahan, yung nag-isang amang nasa langit. In reality, after He fulfilled His mission, His goal, His objective, na para to save the people from their sins through the shedding of His blood, bumalik na siya sa langit. Yung Son. But, mga beloved brethren, do not be, huwag po kayo madaya. It is not a literal Son who went back to heaven. Yung nakita lang nila. Pero yung bumalik sa langit, in reality, it is the Word. Oh, how will I prove to you that? In John chapter 16, mga beloved brethren, in John chapter 16, Brother Ram, in verse 28, ano sabi po niya? For the Father Himself loveth you because you have loved me and have believed that I came out from Elohim. Take note of that. I came out from Elohim. Galing ako sa kanya sa Elohim. Who is that Elohim? Ang sabi niya, I came forth from the Father and come into the world. Again, I leave the world and go into the Father. Do you understand that, mga beloved brethren? Nung bumalik siya ngayon, nung after na natapos na yung kanyang mission, ang kanyang gampanin sa balat ng lupa to save the people from their sins through the shedding of the blood, bumalik na siya ngayon doon as what? As a literal Son? Hindi ho. Bumalik na siya doon in His original position as the Word. Why? The Son, His origin, He's the Word of Elohim, nanggaling siya sa bosom. Nung after fulfillment ng kanyang mission na nagampanan niya, magligtas ng tao, bumalik na siya ulit sa langit, but not as a Son, kundi as the Word. Nakuha niyo ba yun? Kaya again, I'm putting emphasis na wala pong Son sa langit. Ang nandun sa langit, yung nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Yung Son, dito lang siya sa balat ng lupa, nung nandito siya, tinawag niyang Son yung kanyang banal salita. But in reality, if you have the deeper essence, deeper understanding, yung Son na tinasabi only begotten Son, the one that dwelling in that Son is none other than the Father Himself. Kaya nung tinanong siya ng mga apostoles, ng disciples, sabi ni Philip, sabi niya, show us the Father and suffice us. Ano sagot niya? Oh, Philip, matagal na tayo makasama. We've been together for a long time, and yet you do not know me. Philip, you do not know me. Ano sagot ng Moldaray? Sabi niya, ang nakakita sa akin, sabi po niya, believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for every word, for the very work's sake. Tignan niyo po yan.
Yung sinasabi, matagal tayo magkasama, di ko kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Di ba sabi? Sabi niya, have I not been so long time with you, Philip? And yet, hast thou not known me, Philip? He that had seen me had seen the Father, and how says then, show us the Father. John chapter 14, verse 9. So nakita po ninyo mga beloved. Kaya nga yung mga Pharisee during their time, bapatuhin siya. Sa mga dinamintindihan siya, sabi niya, and even up to this very present time, ang dami mga tao hindi makaintindi. In reality, yung nagsasalita, it is the Father Himself. But hindi nila makita sapagkat it is Spirit. Nahando sa kinirit niya ang laman. Because the Son, the flesh ay ginamit niya as mode of salvation because yung flesh ang may dugo. And whose blood is that? It is the Father Himself. Naintindihan niyo po ba? Nakakaintindi mo kayo? Only those of the Spirit of a great Abba Shaddai can understand me. Nag-iisa lang yung lumikha ng langit at lupa. At yung nag-iisa lumikha ng langit at lupa, kinirate niya yung kanyang salita para maging laman at ginawa niya Son of Elohim, the only begotten Son, and the Father Himself, the one who reside, nandanahan siya ron. He dwelleth in the Son. The fullness of the Godhead dwelleth in the Son. But nung bumalik na siya sa langit, after na-fulfill na niyo, na-finish na siya, it is finished. Babalik na siya. Babalik siya as what? Marami ang mga nabulag. Akala nila mayroong Son sa langit. Kung yung Son na sa langit, ano siya? Di yun turo ng doktrina ng Trinity. Eh di mayroong Diyos anak nga, tama yung Diyos anak na sinasabi nila. Nag-isa lang ang trono sa langit. Sino nakaupo sa trono? Can you understand this? And the one, sabi nila, He is interceding in our behalf. How is He interceding in our behalf? Kaya nga doon siya sa langit, sa pag mag-intercede sa langit. Oh, the Son? Alam po ninyo, pag wala kang hindi ka pagrebilan ng Adonai, if the Adonai will not give you the heart to perceive, you will never understand. Bumalik siya sa langit. Not as a son, literally per se, but in his original form as the Word. Bakit? Sapagkat yung buwaba, yung galing sa langit, na buwaba, hindi naman yung Son ang buwaba, galing sa langit eh. Yung buwaba, it is the Father Himself ang buwaba. Bakit? Nung bumaba siya, nung kinirate, mayroon ng laman na kinirate siya as the only begotten Son. Nakuha niyo po ba yung mga beloved brethren? Kaya nga, ano nangyari doon? Babalikan ko ulit doon sa ano? And the woman, di ba sabi niya, babalik ko ulit yung revelation ng dating pangpabungat. Sabi niya, praise Adonai, hallelujah. And the woman, and the earth helped the woman. Oh, ito po yung Messianic community. Pinagpatuloy ang gawain nila sa magitan ng mga revelation pinahig ng Adonai. Ito po yung Adonai, yes, yung Messianic community kasama rito. And the woman, and the earth opened her mouth. Sino naman itong earth na ito? Ito po yung mga wala pang seal ng Adonai. Ito yung mga tao na walang seal. Tinanggap nila ngayon lahat ng mga turong ito. Ngayon, hindi lang yung maintindihan. Ano ba ibig sabihin niya? Ang gulo naman itong banal na kasulatan. Ang gulo-gulo. Diba? Hindi maintindihan. Ito po, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood. Tinanggap lang nila. Pag tatanong mo sila, paliwanag mo. It's a mystery. What? It's a mystery. Sabi ng Adonai sabi ng Apostol Pablo, in flaming fire, taking vengeance on them that know not Elohim, and obey not the gospel of our Adonai Yahshua Mashiach, who shall be punished with everlasting destruction. Mga minamahal kabayan, time is of the essence. Hanggang kailan mabubuksan ating isipan. If you want to learn more, to know more about our community, please follow us in our daily morning and evening devotion. Like us in our Facebook account, Twitter, YouTube. Every day, you can find our doctrinal belief. I hope sa araw na ito, itong mensaheng ito ay naging pagpapala sa inyo, especially those for the first time had joined this community. Ulitin ko ulit, time is of the essence. As the situation is worsening right now, patuloy na lumalaganap ang Omicron virus. At ang ating government dito sa Metro Manila ay nag-declare na uli. How many were afflicted yesterday? There were 37,000. And ating education ngayon, pinistop na uli ang walang pasok ang mga bata.
until the end of this month. Meron yung pang-school na gano'n na. Why? Because the continuous spreading of the virus. Ito ang ginagawa ng kaaway ngayon. So why don't you take advantage? Take this great opportunity instead of doing anything other than a lot of things para ma-comfort kayo. Ito ang bigyan niya oras. Yung palang 37,000 RT-PC lang. Wala, hindi binilang yung antigen. So in short, it is more than 37,000 were affected by the coronavirus here dito sa Metro Manila. So saan kayo ngayon pupunta? Saan kayo gagalaw ngayon? Marami na madidepress. Marami na magkakaroon ng stress. The only solution, mga beloved brethren, for us to maka-overcome natin, this is the word of Elohim. Again, the word of Elohim is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder soul and spirit, and is a discerner of the thought and intent of the heart. Mga beloved brethren, babasahin ko na, nakalimutan ko na yata. In Hebrew chapter 4 verse 12, sabi po niya, for the word of Elohim is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Do you understand that? Powerful ang kansalta ng Maldonado. Yun, in spite of that power, kaya ngayon sinakyan ni Satanas. Nagpakawala siya ng parang bahang tubig. Sabi niya, oh, is that literal water? No, itong salita ng Maldonado. Nagpakawala siya ng dami rin salita. The word of Elohim. Diba sabi niya? Kita niyo yung tinutuksan niya, doon libigatan sa nung siya nasa langit. Sabi, anong ginagawa niya panukso sa Maldonado? It is written. It is written. Nasusulat. Diba? So kita pa niyo, ang demonyo, napaka-tuso, napakarunong din. Patungkol sa salita ng Maldonado. That unless the Adonai will open our mind and give us the right and proper understanding and wisdom coming from Him, madaling malukong tao. Again, I'm going to tell you this. There is only one Elohim, the creator of the heavens and the earth, whose nature is spirit. Is the blessed Spirit, and that one and only creator of the heavens and the earth. His mode of creation, His word, and His word is not separate from Him. Salita niya yun eh. It is His mode of creation. Is that hard to understand? Only those who don't have the presence of Adonai cannot understand what I'm talking about. I hope our great Abba Shaddai bless you and all the more. Maraming salamat muli. Pagpalaan tayong lahat ng ating Abba Shaddai. Until next, I hope to see you again next week for our weekly praise and worship devotion. Shalom, mga beloved brethren, beloved countrymen, friends and relatives. Hallelujah. Praise Adonai.